Hello mga kayanggaw! Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our voice actor here... Randall! Yes, with an eyeglasses. At ayun na nga, as promised tayo po ay may kayanggaw of the day. Sandali! At siya ay Siya pala ay si... Kyla Veran. Hello po kay Kyla Veran. Ang sabi niya rito, hello po, gustong-gusto ko talaga, gustong-gusto talaga namin ang mga istorya ninyo kapag kapag hininto ko lang para bumili. Pagbalik ko, galit na ang lola ko dahil bakit daw pinatay. Sino? Yan. Dahil nakikinig siya yung pinakikinggan niya. Yung speaker. May times na may aswang kahit may times pa na may aswang kahit ako yung gumagawa ng kaluskos. Akala siguro ng lola niya may aswang. Ayun. Sayang di niya nilagay kung taga saan sila, di ba? Ay, hindi niya nilagay. Oo, ayun. Maraming salamat kay Kyla Veran at sa lola niya na kanyang ngayanggaw. Yeah, oo. Salamat sa suporta. At ayun na nga, para magkaroon din ka rin siya sa maging kayanggaw of the day sa mga susunod na video, i-comment nyo lang ang inyong experience sa pagsuporta or yung lesson na natutunan ninyo sa ating kwento. Yes. At So, ayun syempre, na nga. ipangalandakanan nyo Kung ang taga ating channel. saan Oo. kayo. Hindi, kung sa lugar ninyo para tuloy-tuloy na ang ating pagiging 100k subscribers. Yung pag-subscribe. Yes. Oo, kasi konting kemot na lang. Yes, konti na lang maabot na natin yon. Yes, baka nga habang in-upload to naka 100k na, malay mo, Yes. di ba? Yes. Ayun na nga, huwag na natin patagalin pa. At humanda na kayong kumapit na kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Pag may kliyenteng nag-alok sa'yo ng trabaho at binigyan ka ng malaking sahod, papatusin mo ba? Isa po akong architect at naimpluwensyahan lamang akong makinig sa magandang programa ninyo. Noong una, sinasaway ko siya dahil minsan natutulog na lamang kami, nakabukas pa ang YouTube at ang channel nyo ang nakaplay. Nasanay na lang din ako gabi-gabi hanggang sa nagustuhan ko na rin ang pakikinig dahil sa mga magagandang tampok na kwento ninyo. Nakaka-relate ako sa mga istorya dahil ako rin ay may mga karanasan na hindi ko makakalimutan nang minsang puntahan ko ang kliyenteng nag-alok sa akin ng trabaho na akala ko simple lang. Pero may kasama palang kilabot at pag-ibig na hindi ko makakalimutan. Ako nga po pala si Arkin at ito ang aking kwento. Arkindo! Hoy, matagal pa ba yung rampa natin? Ang malay na yung beauty ko. Hoy, Charingo, 2 oras pa, maghintay ka dyan. Hindi ako to nagpupumilit na sumama eh. Sinabihan na kitang malayo ang biyahe tapos ngayon aangal-aangal ka dyan. Objection, Your Honor! Ay, sino nagbigay sa'yo ng permit para tawagin akong sa tsakang pangalan na yan? Hoy, bakit? Sayang naman talagang yun naman ang pangalan mo ah. Wala naman siguro masama doon. Charmina pangalan ng nanay mo, Goryo naman sa tatay mo. Hoy, hindi kita binigyan ng permit to carry, no? At saka isa pa, alam mo naman na pakikinabangan mo rin naman ang beauty ko dahil sa demand ng kliyente mo. Alam ko naman ako ang lucky charm mo. Taas ng tingin sa sarili ah. Hoy, kilala kita. Alam ko ng inborn ng pagiging kuripot mo. Kundi lang sa pagre-request ng kliyente mo, hindi ka talaga kukuha ng magaling na landscape artist at interior designer na kagaya ko. Grabe ka naman. Hoy, sumasabog na ang butsi mo. Kumalma ka nga lang. Pagkatapos naman ng trabaho na to, may tumataginting kang sweldo. Sabi ko nga, dapat paldo tayo dyan ha. Mamaya niyan, mas kuripot pa yung inchik na magbayad. Ay nako, dami mong kuda. Kinuha kita dahil sa talento mo. At saka ayaw mo nun, may experience ka na gagawin mo ang mga magagandang disenyo mo sa totoong buhay. Hindi sa bakuran lang ni Aling Itang na malawak nga pero ni merienda wala. Ay, kiber! Ewan ko ba doon sa Jurassic na muchubis na matanda na yun? Ewan ko ba? Sa hukluban yata? Hindi man lang ako binibigyan ng pampaalisa ng bituka. Inuuna pang kaharutan doon sa Bombay na nagpapautang sa mga made in China na gamit. Ay nako, social climber din ang chararat ha. Umain ka na nga lang muna dyan. May binila akong rice turon dyan at kamote Q. Nasa may backseat. May tubig din dyan. Ay! Aba! Di halatang nag-budget? Ay! Ano yun? Hindi ko inasahan ang mga sumunod na nangyari.
Sa inakala kong normal na biyahe namin ni Chacha, ilang kilometro na lang sana makakarating na kami sa destinasyon namin. Kaya lang, may nangyaring aberya na naging dahilan kung bakit muntik na kaming madisgrasya sa daan. Hey, Arkin! May dala ka bang gamot sa high blood dyan? Gamot sa high blood? Ba't mo natanong? Oy, hindi naman ako butika para hanapan mo niyan at wala naman akong high blood no para magdala ng ganyang gamot. Ano kasi parang nahihilo ako. Parang lumilindol. Feel ko ang pagtsuga ng kalupaan at pagsway ng mga plant sa paligid. Ay, tingin mo siya mang nyug sa unahan oh. Parang gumagalaw kaliwat kanan. Kanila lang nakatunga nga lang yan dyan eh. Teka. Oy, hindi baklita no. Hindi ka inaatake ng high blood mo. Umuuga talaga ang lupa. Totoong lumilindol. Naku po, iliko mo sa kaliwa. Iliko mo. Grabe, sobrang lakas ng lindol. Oh my gosh, please naman. Ayoko papategi pera sa beauty ko, Titay. Hindi ako pinanganak bilang gorgeous na diwata kung matodouble dead lang ako dito. Ano ililiko ko sinasabi mo dyan? Baka naman ihinto, sira ka ba? Sa kaliwa bangina tapos sa kanan naman puno. Kailangan natin makahanap ng lugar na magiging safe tayo. Kailangan open space para walang magsisitumpaan sa atin. Para safe tayo lahat. Takot na takot kami sa puntong iyon dahil rinig na rinig namin ang pag-uga ng mga sanga at puno. May iba pa nga na nababali pa. At sa unahan namin, may matandang puno ng manggang dahang-dahang bumagsak patungo sa direksyon ng sasakyan namin. Nagpagewang-gewang din ang takbo ng kotse ko kaya nawalan ako ng kontrol sa manibela. Naiwasan ko nga ang puno ng mangga. Kaya lang, sa sobrang pagkataranta, nailiko ko naman sa kaliwa ang sasakyan. Dahil sa lakas ng lindol, nawalan ng balanse ang kotse at nagdire-diretso kami pababa ng bangin. Mabuti na lang at hindi naman kami gaanong nasaktan dahil nagtuloy-tuloy ang pagdausdos namin sa ibaba ng bangin. Bumangga sa puno ang sasakyan. Pero dahil may seatbelt at may airbag, hindi malala ang natamo namin sugat, kung hindi mga mabababaw lamang at mga pasa. Paano na tayo nito? Ay, Diyos ko. Baka naman mamaya maubusan pa tayo ng dugo. Tumigil ka nga sa mga pinagsasabi mo. Kailangan makaakyat tayo sa taas. Kailangan makahingi tayo ng tulong para mahatak tong kotse. O sige, ikaw na lang tatanungin ko paano naman tayo makakahanap ng tulong dito. Wala namang katao-tao dito sa parting to, no? At saka sinong ermitanyo naman na naninirahan dito? Sa pagkakalam ko, kuwebang tinitirahan ng mga yon. Aray! Bakit mo naman ako binatukan? Ay, naku talaga. Sobrang hurtful mo naman. Kala mo ba? Kanina ka pa eh. Tigilan mo na nga yan, magtinong ka na kahit papano. Kahit kayon lang. Kailangan niyo ba ng tulong? Tingnan, Tunis ba? May ermitanyo talaga dito. Napalingon kami sa babaeng sumulpot sa gilid ng mga kawayan. Matangkad siya. Nakasuot ng pink na bestida na hanggang tuhod. At napansin kong nakatakip siya ng itim na belo. Parang misteryosa na hindi kita ang kalahati ng muka. Maya-maya ay nilapitan niya kami. Anong nangyari sa inyo? Nagtuloy-tuloy kasing dumaus-us yung sasakyan namin nung lumindol kanina eh. Pwede mo ba kaming tulungan? Sureness ka na ba talaga na sa kanya tayo hingi ng tulong? Baka naman mamaya, klabo lang mga yan tapos magtitigokski. Baka mamaya bro, Hilda pala yan ang bibiktima ng mga dayo. Tumigil ka nga kung gusto mo maiwan ka dito eh. Tutulungan ko kayo. Kaya lang sa baba pabanda ang bahay ko Pero huwag kayong mag-alala ha, dahil malapit lang naman yun dito. Ako nga pala si Lamara. Ako naman si Arkin. Eto naman pala si Chacha naman to. Kaya naman naming maglakad dahil hindi naman matindi ang mga sugat at pasana na tamo namin. Pero kailangan pa rin naming mag-ingat dahil masyadong pababa ang daan. Marami ang mga bato at putik na nagkalat sa kalsada. Pasok kayo. Salamat. Mabuti na lang at napadaan ako doon. Buti at hindi ganun kalala yung mga sugat at pasa nyo, no? Kaya ko pang gamutin yan at hindi na kailangan isugod pa kayo sa ospital. Nako, salamat. Lamara, saan kaya tayo pwedeng humingi ng tulong para mahatak yung kotse namin pataas? Maya-maya lang pagkatapos magamot ng mga sugat nyo ha. Tatabag ako ng mga tao sa labas para mahila yung sasakyan nyo. Matulungin naman ng mga kapitbahay ko maliban na lang sa mga tao riyan sa kabilang baryo.
Salamat kung ganun. Ang baryo ba na tinutukoy mo ay ang baryo Makilala? Oo, yun nga. Pero hayaan nyo, ako lang naman yung ayaw nung kabilang baryo eh. Ganun? Bakit naman? Basta, ay sandali lang ha, ihanda ko lang yung mga halamang gamot. Hoy, baka naman mamaya lafangin tayo niyan pag dito tayo jumorlog ha? Uy, tumigil ka nga. Alam mo ikaw, masyado kang judgmental. Kung masama siyang tao, edi sana hindi niya tayo tinulungan. May mga bruha na nagbabait-baitan kaya para hindi malaman ang plano nila, no? Alam mo, imbis na magtanim ka ng kung ano-anong negatibo dyan sa utak mo, subukan mo rin kaya manahimik. Wala naman ako nakikitang dahilan para gawin niya sa atin yung mga bagay na yun. Kasi tingnan mo naman yung mukha niya. Kalahati lang kita, tapos ang creepy ng vibe niya, as in. Eh baka naman Nakahanda ng gamot nyo ha. Maupo na kayo ng maayos sa papag para magamot ko na kayo. Unang beses kong nasubukan ng tradisyonal na panggagamot dahil laking syudad ako. Pagbalik ni Mara ay may dala na siyang ilang pirasong dahon ng bayabas. Hinugasan niya muna gamit ang malinis na tubig ang mga sugat namin. Dinurog niya gamit ang 2 kamay ang mga dahon saka itinapal sa mga sugat namin. Aray ng aray si Chacha, kaya sinasaway ko siya sa kaartehan niya. Sa mga pasa naman, dinikdik niya ang luya at hinaluan ng langis saka itinapal sa namamagang bahagi. Binalutan niya ito ng malinis na puting tela. Saan ba ang ruta niyo sanang dalawa? sa baryo Makilala. May kliyente kasi kami ron eh. Tama nga ang hinala ko dun sa punta nyo. Naku, mag-ingat kayo ron ha. Hindi nyo alam kung sino o ano ang mga naninirahan sa lugar na yon. Ay, weba? May mga maligno ba ron, tiyanak? Ay, naku! Hindi talaga na ito mag-isip eh. Pero ano ba talagang ibig mo sabihin, Lamara? Anong klaseng mga tao ba yung nasa lugar na yon? May mga nilalang na naninirahan doon na hindi ordinaryo. May ibibigay ako sa inyo. Oh, Para sa naman to? Lang isa may ugat-ugat? Ang weirdo naman ng bagay na to. basta itago nyo yan. Maiintindihan nyo rin kung bakit ko binigay yan sa inyo. Maraming naglipa ng tanong sa utak ko nang ibigay sa amin ni Mara ang kakaibang langis na iyon. Kinaumagahan, hinatid niya na kami sa bungad ng baryong pupuntahan namin. Hindi naman ganon kalayo dahil naglakad lang kami ng mga higit 10 minuto. Yung tungkol naman sa sasakyan ko ay iniwan ko na lamang sa gilid ng daan, malapit sa lokasyon ng bahay ni Mara. Mabuti naman at tinulungan kami ng mga kapitbahay niya para hatakin ang kotse. Hindi na rin naman namin yon mapapakinabangan sa ngayon dahil maraming sira at kailangan pang ayusin. Kaya babalikan na lang namin pag uwi namin. Akala ko talaga malayo pang rampahan natin. Buti di na-stress ang mga legs ko kakasagalat dito eh. Ay, nandito na tayo sa bungad. Hanggang dito na lang ako ha. Hindi ko na kayo masasamahan pa dyan sa loob. Oo, sige. Salamat pala sa pagpapatuloy at paggamot sa mga sugat namin ha. Walang anuman. Tumutulong ako sa mga taong nangangailangan eh. Basta tandaan nyo lang yung bilin ko ha. Huwag na huwag kayong basta magtitiwala dyan. Magmatsyag at maging alerto kayo sa paligid nyo. Ay, masyadong pa mysterious. More hanash. Nakita niyo ba yun? Ang alin? Yung matandang babae nakatingin dito. Parang iba yung tingin niya kay Lamara. Parang nagbubulungan pa sila ng kasama niya. Paano? Sige, mauna na ako ha. Tsaka, ano nangyari sa babaitang yun? Lumarka ka agad? Hayaan mo na, di ba sabi niya gusto na niyang umalis? Pumasok na tayo sa bungad ng baryo. Kailangan na nating mahanap yung bahay ni Mr. Santos. Lumapit sa kinaroroonan namin ng matandang babae. Iba ang tingin nito kay Mara kanina. Tinanong namin siya kung saan ang bahay ng kliyente naming si Mr. Santos. Tinuro niya rin naman sa amin ang direksyon na hindi rin naman malayo kung saan kami nakatayo. Malapit lang sa bungad ang bahay nito. Tinanong niya sa amin kung kilala ba namin ang babaeng naghatid sa amin sa baryo. Nang sabihin kong hindi, ay mas lalong naging seryoso ang mukha nito. At sinabihan kaming huwag nang maglalalapit pa sa kanya kung ayaw naming mapahamak. Saka siya basta na lamang umalis.
Ang totoo, daw ba talaga nagsasabi ng trueness? Yung fairy godmother na nagligtas sa atin kanina o tong madlang stranger na napadaan. Grabe ha, Sin. Sumama lang naman ako sa iyo rito para isabo yung talent ko. Ay naku. Ay na, pwede ba, Charingo? Kahit ngayon lang itigom mo na muna yung bibig mo. Basta tapusin lang natin yung trabaho natin dito para makaalis na tayo. Kung hindi na talaga malaki yung bayad sa atin, hindi ko talaga tatanggapin yung project na to. Naglakad-lakad pa kami hanggang sa pangatlong kanto. At pagliko sa kaliwa ay nakita na namin ang pulang gate na itinuro sa amin ng lokal. May lumang 2-story house sa loob, pero alagang-alaga pa rin at malinis ang itsura ng bakuran. Kaharap naman ito ang isang karinderyang marami ang bumibili. At amoy na amoy ang halimuyak mula sa mga ulam na binebenta nila. Tao po! Tao po! May tao po ba rito? Sure ka ba titi ang location ng kliyente mo? Parang may something. Anong something na naman ba? Ikaw sobra ka na yata sa mga kakabasa ng libro mo kaya kung ano-ano nang sinasabi at naamoy mo. Magsulat ka rin kaya. Maraming senaryo nang pumapasok sa utak mo. Magandang umaga sa inyo. Anong ate? Magandang umaga po. Ako nga po pala si Arkin Salas. Yung architect na may nakatakdang appointment ngayon. Dito po ba yung bahay ni Mr. Claudio Santos? Ako nga yun, iyo. Halika na kayo. Pasok kayo sa loob. Anong nangyari sa inyo at bakit may mga benta kayo sa katawan? May na-aksidente ba kayo? Opo. Lumindol po kahapon Kaya na-late po kaming nakapunta dito. Mabuti na lang at may tumulong sa amin. Sino naman itong magandang kasama mo? Ay, puti pa si sir. Na-appreciate ang beauty ko Bestie ko po, eto si Arkin. Bali, sidekick niya po ako. Ako po yung magpapaganda ng bahay ninyo. Mabuti naman kung gano'n. Abay tara na sa loob at makapagpahinga kayo. Alam kong malayo ang binyahe ninyo. Hinatid kami ni Mr. Claudio sa pangalawang palapag ng bahay niya. Binuksan niya ang unang kwartong malapit sa hagdan. Pagtingin ko sa loob, maraming paintings ang nakahilera. Magaganda ang mga ito. Isa sa nagustuhan ko ay ang painting ng malawak na karagatan. Marami pang ibang uri ang nakapinta at parang totoo talaga ang itsura. Parang gawa ng isang sikat na pintor. Ang gaganda naman po ng mga painting na to, sir. Base sa mga nakapinta, parang Batikan na yung gumawa nito Ay, aesthetic na aesthetic ang datingan. Bongga! Pwede pa ako mag-uwi ng isa? Uy, Chacha, umiyak ka naman. Feeling close naman kaagad to. Pasensya ka na. Hindi ko ipinamimigay ang mga koleksyon ko. Mga bihira lang kasi ang mga yan. Pero sige, pagbibigyan kita. May mga koleksyon ako na mga bagong painting. Pwede kang mamili doon. Sino po ba yung mga may gawa nito? Ang karamihan sa mga yan gawa ng anak ko. Nakakalungkot nga lang at baga siya kinuha sa akin dahil sa sakit na cancer. Sorry po. Ayos lang. Yung sa likod naman, galing yan sa iba't ibang lugar na nabili ko sa auction. Naku, grabe. Swerte nyo naman po at nakakakuha pa kayo ng mga mamahaling painting tulad nito. Tama ka. Naku bueno. Pagpasensyahan mo na dito at ito lang ang bakante kwarto ha. Punong-puno pa kasi ang mga gamit ng iba. Saka yung sayo na machacha. Medyo maliit ang silid na yon pero maliwalas naman. Marami ring mga karton doon sa katapat nitong silid. Hindi talaga kami nakapaganda Pasensya na. Naku, wag na po kayo mag-alala. Ayos lang po sa amin to. Sige, tawagin ko na lang kayo pagluto ng pagkain ha. Magpahinga na muna kayo. Sige po, salamat. Napagkasunduan naming bukas ng umaga ko na lamang susukatin ang lokasyong pagtatayuan nila ng bungalow house. Nasa kabilang bahagi pa kasi yon ng lupain. Nagpahinga na muna kami. Nang bumaba na para kumain, napansin kong malawak ang ibabang parte ng bahay. Ang sabi ni Mr. Claudio, hinati lang ito sa sala at kusina. Saka nagpalagay din siya ng sariling kwarto sa ibaba dahil hindi niya na kayang mag-akyat manaog sa second floor. Kinagabihan, may kakaibang nangyari sa amin. Arkin! Hoy! Buksan mo nga ito yung pinto! Bilisan mo!
Oo, gabi-gabi na ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang mukha mo? Parang nakakita ka ng maligno. Pwede pa papasukin mo muna ako. May ano kasi? May ano nga. Pumasok ka na nga muna dito. Wala ka ba naamoy? Wala naman. Ano bang maamoy ko? Parang nakakasmell ako ng bulok na flesh. Anong bulok na pinagsasabi mo? Di kaya mga pahay ng mga halimaw itong pinuntahan natin. Ay nako, kung magjo-joke ka lang din naman, lumayas ka na dito sa harapan ko. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Inaantok na ako. Pwede ba makitulog na muna ako dyan sa tabi mo? Malawak naman yung kama na yan eh. Nasusyokot na ako, Kalerky. Alam mo kung ano man yung binabalak mo, wag mo na ituloy. Dahil alam ko yung mga takbuhan ng utak mo. Ay, walang ganun no. I'm serious. As in, tumatayo talaga mga feathers ko. At saka hindi kita type no. Allergic ako sa mga taong yelo. Ano ka, manok? Ay, ayoko nga. Bumalik ka na sa kwarto mo. Bilisan mo. Nasa gitna kami ng pagtatalo na makarinig kami ng iyak ng isang babaeng parang galing sa unang palapag ng bahay. Nakakatakot ang hikbi niya dahil umaalingaw-ngaw ito hanggang sa second floor. Saan kaya galing ang iyak na yun? Hindi ko alam. Parang galing sa ibaba nitong silid ha. Hindi kaya? Hindi, parang nasa gilid lang ng digding. Teka, naalala ko lang. Kwarto lang ni Mr. Claudio yung nasa baba ah. Hindi kaya sila Mara yan? Kaya niya tayo pinapunta dito dahil gusto niya tayong kilawing human flesh. Ay naku, alam mo, bago ka bang bintang dyan, alamin na muna natin kung saan talaga nanggaling yung iyak na yun. Baka mamaya pusa lang yun eh. Tara, samahan mo muna ako sa labas. Hanapin natin yun. Ay, ayoko! Ayoko palafang ng aswang, no? Ikaw na lang. Total sa ating dalawa, ikaw naman talaga ang lalaki. Oy, lalaki ka rin naman ah. Pinaglihi ka nga lang kay Medusa. Lumabas kami sa second floor at tinignan ang mga nakasaradong pinto ng bawat silid na madadaanan namin. Inisip ko na puro bodega nga lang pala ang mga yon na puno ng mga gamit. Kaya imposibleng manggaling doon ang iyak na naririnig namin. Hinata ko talaga si Chacha. Pagkatapat namin sa madilim na bahagi ng bintana sa itaas, nakakita kami ng isang babaeng napakahaba ng buhok. Para itong may sariling buhay na gumagalaw-galaw na tulad ng sa ahas. Mapula ang mga mata niya pero hindi makita ang mukha niya dahil madilim sa gawing iyon. Anong klaseng nilalang yan? Rapunzel pero kalahati tsadal! Impacto yan! Kumuha ka ng pamalo! Arkibilisan mo! Ito! May daspan! Nasaan na yun? Nasaan na yun? Bakit biglang nawala? Nakita mo ba yung Jurassic kung saan nagpunta? Hindi, ang bilis na wala eh. Saglit lang ako nalingat. Nasaan na ba yun? Tingnan mo sa bintana, bilisan mo! Sinilip ko sa bintana ang nilalang kung saan siya lumitaw. Pero puro kadiliman lang ang nakita ko. Maya-maya pa, nakarinig kami ng mga umaangil na parang mga aso. Ang isa pa sa ipinagtataka ko, bakit hindi man lamang nagising si Mr. Claudio sa kanyang silid sa ibaba? Oh, tara na sa baba. Kailangan na natin tingnan yung lupang pagtatayuan ng bahay. Ay, alam mo ba talaga ituloy ang project ni Tay? Pwede bang huwag na lang? Uwi-uwi na ako sa Balur eh. Maski ako naman. Alam mo, nagtataka nga ako at hindi rin makapaniwala sa mga nangyayari. Kaya lang ang iniisip ko, pag hindi natin natapos ang project na to, baka hindi ko mapaayos yung sira kong sasakyan. At saka, tanungin na lang natin si Mr. Claudio. Baka alam niya yung tungkol dito. Pwede naman tayo mag-terminal na lang. Sige na, ayoko na talaga sa lugar na to. O sige, mauna ka na lang. Pwede naman yun eh, kung gusto mo talaga. Hindi naman kita pwedeng iwan, no? Malagot naman ako sa mudrakyales mo. Nang makababa na kami, inikot namin ang buong bahay. Wala doon si Mr. Claudio, kaya lumabas kami sa bakuran. Napalingon ako sa kwartong tinutuluyan ko sa taas nang may mapansin akong tore sa gilid nito. Ang ganda ng disenyo. Vintage at classic tignan. Para siyang may mga disenyong spiral na magkakaiba ang hugis. Maya-maya pa, humangin ng napakalakas at tinangay ang isang kulay itim na balabal na pamilyar sa akin. Nawala lang doon ang atensyon ko nang tawagin ako ni Mr. Claudio. Pasensya na kayo at hindi ko kayo naasikaso kagad ha.
Dumating kasi ang pamangkin ko galing sa bayan. Nabili siya ng kakailanganin para sa karinderya niya. Yung karinderya sa tapat ng bahay, sa kanya yon. Naku, ayos lang po. Ngayon na ho ba natin titignan yung lupang pagtatayo ng bagong bahay ninyo? Ay, oo. Ay, pero bago yun, tayo na muna sa loob para makapagkape at agahan. Alam kong gutom na rin kayo. May dala akong nilagang baka, mainit-init pa ito at siguradong magugustuhan ninyo. Mabuti pa nga ako. Gutom na ako eh. It's time to lafang na. Uy, ikaw baklita ka. Igalang mo naman si Mr. Claudio. Miha ka naman. Hayaan mo na siya, ayos lang. Ikwela ka talaga, Chacha, ano? Alam mo, kung buhay lang ang unika iya ko, magkakasundo kayo. Sa tingin ko, bagay kayong dalawa. Ay, ano? Huwag niyo mamasamain ha. Pero, Diyosa po ako at hindi ako pumapatol sa mga Diyosang kagaya ko rin. Ay, di, nakakamali ka. Adonis naman ang anak ko. Kaya lang, nasa katawang babae. Ay! Shibuli pala. Ganun pa rin naman yon. Girlless pa rin ang katawan niya. Pero pwede naman. Pwede kami magpalit ng kaluluwa. Teka nga ho. May iba ho ako, Mr. Claudio. Narinig niyo po ba yung ingay kagabi? Ingay. Naku, hindi. Umiinom kasi ako ng pampatulog pag hindi ako makatulog eh. Kaya hindi ko rin nararamdaman kung ano man yung nangyayari sa labas. Kagabi ho kasi, dinalaw kami ng Jurassic na aswang sa bintana. Hindi lang namin maaninag yung mukha niya dahil masyadong madilim pero for sure swangit yon. May kilala pa kayong aswang na nagugulo dito? Mayroon. Ano? Pero alam ko na hindi siya makakapasok dahil kukuyugin siya ng mga taong bayan. Baka naman guni-gunin nyo lang yun at saka pagod kayo sa biyahe noon kahapon, hindi ba? Hindi ho talaga eh. Nagsasabi ho kami ng totoo sa inyo. Imposibleng panaginip po yun dahil kitang-kita ng dalawa naming mata. Yung nilalang na yun mismo. Mukhang seryoso pinag-uusapan niyo dyan Sila na ho ba yung mga bisita natin galing syudad, Tio? Oo, siya nga pala, ito si Arkin. Ang architect na tutulong sa atin sa magiging blueprint ng bahay. Ito na makasama niya si Chacha. Ay, ako naman natutulong sa pag-adorno ng loob ng mansyon. At syempre, pati na rin sa pagla-landscape. Swangit kasi ng taste ni Arkin eh. Nakakatuwa ka naman. Alam mo, nagpapasalamat ako at pumunta kayo rito. Ang mother ko kasi pauwi na galing ng London eh. Alam niyo na, gusto niyang patayuan ng bahay yung malawak na espasyo dyan sa likod para maipagiba na yung bahay dito. Kita niyo naman siguro, di ba? Yung ibang parte ng bahay na anay na. Ew! Kung akong tatanungin, maayos pa naman ang istruktura ng bahay na to. Pero syempre, mas maganda din kung may bago na kayong matutuluyan. Hindi rin naman kasi natin alam kung okay pa ba yung pundasyon ng nasa baba ng bahay na to. Baka kapag lumindol, masira na rin yun. Ilang dekada na pa itong nakatayo? Siguro mga 65 anyos na. Naku. Ay, naku, taray. Talaga naman palang magpapatayo kayo ng bagong mansyon. Ay, naku, gagawin talaga namin ang lahat para magkaroon ng makeover ang bonggang bahay ninyo. Ay, aasahan ko yan ha. Ay, siya nga pala. Ano yung pinag-uusapan niyo kanina bago ako dumating ha? Dinalaw daw sila ng aswang na may mahabang buhok kagabi. Naku. Ay, baka yung bruha na nakatira sa labas ng baryo yung tinutukoy nyo Kaya lang, imposible namang magawi yun dito dahil oras na makita siya ng mga taong bayan. Baka masunog siya ng buhay, no? Sa dami ba naman ng kasalanan niya sa mga tao? Ay nako, tama na nga yan. Ang mabuti pa, bumalik na muna kayo sa karinderya. Stefania, kami naman pagkatapos namin mag-agahan, pupuntahan na namin yung area na pagtatayuan. Sige ho. Punta lang kayo sa karinderya mamaya para sa tanghalian. Gaya nga ng napag-usapan, pumunta kami sa bahagi kung saan itatayo ang bahay. Tiningnan ko ang uri ng lupa doon. At nang masuri ko na maayos naman, gumawa na ako ng paunang plano para sa pagguhit ng blueprint. At kinuwenta ko na rin kung magkano ang parsyal na mga paunang gastos. Nag-ikot ako sa paligid ng 2-story house at nakakita ako ng isang maliit na pintong kahoy sa gilid papasok sa tore. Bukod doon, nakakita rin ako ng mga kulungan ng kambing. 3 ang nakakulong doon, malapit lang din sa tore. Pinag-usapan pa namin ni Mr. Claudio ang iba pang matitibay na materyales na pwede naming magamit samantalang si Chacha naman
ay panay ang selfie sa iba't ibang anggulo ng lugar. Nang matapos ay pumunta na kami sa karinderya ni Estefania. Tcharan! Nagpahanda ako ng special para sa inyo ha. O Tintin, sila sina Chacha at Arkin. Dapat pagsilbihan mo sila ng maayos ha dahil special silang bisita, okay? Ay, aray! Ano ba namang katangahan to, Tintin? Sa dami-dami ba naman na matatapunan mo ng sabaw? Yung damit ko pang mamahalin. Halika nga rito. Naku. Aray! Tama na po. Bitawan niyo na ba yung buhok ko? Sorry na po. Hindi ko naman po sinasadya. Naku, tama na yan. Estefania, taawat na. Nakakaya naman sa mga bisita natin. Sige na, magpalit ka na lang doon, pamangkin. Di pa ako tapos sa yung bata ka, ha? Pasensya na po, sir. Hindi ko po talaga sinasadya. Sige na, alisin mo na lang mga kalat mo at maghain ka na lang ulit ng bago. Teka, sasagutin ko lang itong tawag ha. Ating ganda. Ha? Ako ba tinatawag mo? Opo, wala naman pong ibang maganda rito, di ba? Alika po, lumapit ka po sa akin habang hindi pa nakakabalik yung bruha. Bilis po, may sasabihin po ako sa'yo. Ay, sige, dahil marunong ka kumilala ng kagandahan, pagbibigyan kita. Ano yon? Ate, hanggat maaga pa umalis na kayo rito. Hindi totoong tao yung nakatira sa bahay sa tapat. Saka ito, kunin mo po to. Ay, ano to? Paano mo naman nasabi din yung sinasabi mo ngayon sa akin? Si Estefania, mag-ingat po kayo sa kanya. Karamihan sa mga hinahanda niya sa karinderyang to, karne po ng tao. Kaya marami yung mga motoristang binabalaan kapag po dito kumakain. Oras kasi na makursunadahan ka ni Estefania, aakitin ka niya hanggang sa mahulog ka. Tapos, dito na niya gagawin yung masama niya pong balak. Mamarkahan niya at susundan niya yung mga mabibiktima niya pag uwi. Yung papel naman, basahin mo nang walang ibang makakita ha. Ibig mo sabihin, yung manadobat nilagang utak ang kinain namin kanina? Hindi naman po yun sa tao. Ako po yung naghanda ng mga pagkain niyo mula kahapon kaya asahan niyong wala pong halong karne ng tao yan. Narinig ko po kasing may mga panauhing darating eh. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko po kayo. Ay, sige nga, Tintin. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka na totoo ha. Ayaw pa naman namin sa mga batang sinungaling. Hindi na naituloy ni na Chacha ang pag-uusap nang bumalik na si Estefania. Inutusan na lang niya ang bata na maghain ng bago. Sa bahay na lang daw kami kakain dahil na bad trip siya ng husto. Tatanungin ko na sana kung ano ang laman ng sulat na binigay ni Tintin. Kaya lang, siniko ako ni Chacha, kaya napahinto ako bigla. Pinasok na lang ni Bakla ang sulat sa bulsa ng pantalon niya. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, ay nagpahinga muna kami at naglibot-libot sa buong bakuran. Hapon na nang tumambay kami sa bakanting upuan sa likod ng bahay hanggang sa abutin na kami roon ng gabi. Wala ang magtiyo dahil may aasikasuhin daw silang importante. Bilisan mo na kasi, ano ba yung sasabihin mo? Ano ba yung sinabi sa'yo ng bata kanina? Sabi niya, mga tirador daw na tao yung mga kliyente mo. Ay naku, naniwala ka naman sa ganyan. Nakita mo naman kung gaano sila kabait sa atin eh. Ay naku. Paano nga kung totoong aswang sila? Ay, ayoko pang mategi, Pels. Saka, may binigay siyang... Bakit? Ano yun? Bigla na lang nagpakita ang nilalang na may mahabang buhok. Dahil direktang natatamaan ng sinag ng buwan ang kinauupuan namin, kitang-kita namin ang mukha ng nilalang at napagtanto nga namin na siya ang babaeng tumulong sa amin. Siya nga si Lamara. Halimaw! Tara, natakbo! Ano gagawin mo? Hindi, huwag mo kami sasaklan! Mabilis yung tumakbo! Kailangan makalabas tayo rito! Nakakatakot ang mukha niya! Sinasabi ko na nga ba, Arkin Pruhilda yan si Lamara, is talaga yung aswang! Nalilito ako sa pangyayari. Hindi ako makapaniwala na ang taong nagligtas sa amin sa bingit ng kapahamakan ay siya rin palang magtatangka ng masama sa buhay namin. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa makaabot sa gate ng bahay.
palabas ng bakuran. May mga pagkakataong nakakalapit siya sa amin dahil sa bilis niyang tumakbo. Ramdam kong parang may mali. Sinasabi ng puso ko na hindi talaga siya masama, pero iba ang pinapakita sa amin ng nilalang. Parang may lungkot akong nakita sa kanyang mga mata. Nasa labas na kami ng bakuran nang makarinig kami ng mga taong nagsisigawan sa hindi kalayuan. Hoy, aswang! Kami ang harapin mo! Mga kasama, sugurin niyo ang aswang na yan! Huwag niyong hahayaang makatakas yan! Tulungan nyo kami! Pakiusap! Tsopagin nyo na yung broil na yan para pategi na! Estefania, saan niyo dinala ang kapatid ko? Sabihin niyo sa akin ang totoo, nasan siya? Wala akong alam sa sinasabi mong babaeng mangkukulam ka, ha? Nababaliw ka na! Bitawan mo ako! Tanggalin mo ngayon nakakadiri mong buhok sa liig! Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo tungkol sa kapatid ko. Nasaan siya? Hingi ka ba? Hindi ka yata nakakaintindi eh. Sinabi ko na sa'yo kung anong nangyari sa kanya. Wala ka na makukuhang impormasyon sa akin, oh! Hindi ako naniniwala sa'yo. Manda ka sa akin pag nakuha ko ng kapatid ko. Babalikan ko kayo at uubusin ko ang lahi niyo. Tandaan niyo yan. Ang dami mo pang satsat. Mga kasama, sabayan niyo na nga ng gaas ang buhok ng babaeng yan. Tignan ko lang kung hindi magtanda yan. Inangat pa nila Mara sa ere si Estefania habang nagpupumiglas ang babae. Maya-maya pa ay sinabuyan nila sila Mara ng isang galong gaas. Saka tinutok sa kanya ng ilang mga kalalakihan ang sulo na may apoy kaya naghumiyaw siya sa matinding sakit. Naputol din ang bahagi ng buhok na nakapulupot sa katawan ni Estefania dahil tinamaan ito ng sulo ng mga lalaki. Ginamit naman nila Mara ang iba pa nitong kumpol ng buhok sa paghugot ng mga sibat sa ilang mga kalalakihan. May mga nakuha siya at naihagis iyon sa lupa, kaya agad namang namatay ang apoy na nakasindi roon. Pero dahil malaki na ang naging pinsala sa buhok ng aswang, agad-agad na tong lumipad papunta sa gubat. Tanging usok na lamang ang naiwan sa nangyaring sagupaan. Sana wag na siya bumalik dito. Ay grabe, tsaka talaga ng aswang na yun. Buti nakarating kayo kaagad dito. Hindi namin alam yung gagawin kung sakaling nahuli kayo eh. Ay naku, yan totoo kasi niyan. Nasa karinderya kami at nag-aayos ng mga rekado ng iluluto para bukas. Nang marinig namin kasama ng mga kapitbahay yung sigaw ninyo. Baka buti na lang talaga at kumabot kami. Nasaan ba si Mr. Claudio? Kanina ko ba kasi siya hinahanap eh. Parang hindi pa yata siya nakakauwi. Alam mo naman yung si Tio, maraming kliyente kaya baka bukas o mamayang madaling araw pa yung makauwi, no? Ay Diyos ko, hindi ako makapaniwalang aswang pala talaga sila, Mara. Kilala mo pala yung babaeng yun? Oo, siya yung tumulong sa amin para makaligtas dun sa lindol na nangyari sa amin. Yung nag-angat sa amin sa may bangin. Ay naku, buti na lang hindi niya kayo sinaktan. Hindi naman, ang totoo niyan. Siya pa ngayon nagsabi sa amin na mag-iingat daw kami sa mga tao rito. Pero hindi naman niya sinabi yung totoong dahilan kung bakit kailangan namin gawin yun. Aba, at balak niya pa talaga lasunin yung mga utak niyo, ha? Marami nang nabiktimang dayo ang babaeng yun. Masyado siyang delikado kaya huwag kayo maniwala doon. Arkin, tapos na siguro yung work mo dito. Baka pwedeng magpaalam na tayo kay Mr. Claudio bukas. Gusto ko na talaga umuwi. At saka balik na lang tayo pag nasimulan na yung pagpapagawa ng balor. Hindi pwede. Kailangan pa natin makausap si Mr. Claudio para sa huling desisyon niya. Pag maayos na, pwede na tayong umuwi pansamantala. Di bale, huwag kayong mag-alala, ha? Ipapabukas ko yung live wire sa taas ng mga bakod. Ay nako, sigurado akong hindi na magtatangka pa yung hamok na yun na atakihin tayo rito. Nakita niyo naman kung anong nangyari sa buhok niya, di ba? Nang masigurong nakalak na ang mga bintana at pinto ng buong bahay, nagsipasok na kami sa mga kwarto namin. Si Estefania naman, bumalik na rin sa karinderya niya. Sa likod pala ng kainan, may kwarto siyang tinutuluyan pansamantala habang hindi pa tapos ang pagpapagawa sa bahay nila. Arkin, buksan mo ang pinto! Bakit na naman ba? Istorbo ko ating gabi na kaya. May papakita ko sa'yo. Ano na naman? Mamaya kalokohan na naman yan ha. Baka isang men's magazine na naman na puro edited at naka-photoshop yung mga abs ng modelong nasa pahina. Umayos ka nga ha. Hindi, sa tingin ko nasa danger zone na nga talaga ang buhay natin. Ayoko pa mag-game over dito, no? Sige na, basahin mo na nakasulat dito.
Nakalimutan ko kasi ibigay ito sa'yo kanina dahil dumating yung Stefania. Ano ba yan? Yung sulat na patagong inabot sa akin ni Tintin kanina. Huwag mo sabihin naniniwala ka dyan kay Tintin. Talagang naniniwala ka sa sinasabi ng batang yun tungkol kay Stefania? Kinakabahan kasi talaga ako eh. Feeling ko sureness na totoo talaga yung sinasabi ng bata. Kinuha ko ang kapirasong papel sa kamay ni Chacha. Nakalagay sa sulat ang paghingi ng tulong ni Tintin. Sinabi niya rito na may malaking painting sa silid na tinutulugan ko. Yung mga nakapintang malawak na dagat, hawiin daw namin iyon at may makikita kaming isang lumang seradura ng pinto at ikutin daw ng pakanan. May isang lihim na lagusang magbubukas at nasa ilalim daw siya nakakulong. Yun ang lihim na silid na nakakonekta sa second floor at sa tore. Bakit kaya humingi siya ng tulong? Kanina maayos naman siya nung nasa karinderya pa siya. Diba sinasaktan nga siya ni Stefania? At isa pa yan, parang iba ang pakiramdam ko sa kanya dahil liban sa ilong niyang hugis broccoli, smell bad talagang hininga niya, parang amoy bulok. Saan dito yung painting na sinasabi ni Tintin? O kaya nasa likod mo, yung malaki. O sige, subukan kong tignan ha. Uy, grabe ang bigat pala nito. Uy, Chacha, tulungan mo ako ditong hilahin pakaliwa. Sige, sige. 1, 2, 3, hila! Ah! Naku, mukhang totoo nga yung sinasabi ni Tintin. May lagusang pabuta sa ibaba. Sige, pihitin mo na. Parang secret door. Pumasok kaya tayo? Sa tingin ko yan yung daanan na nakakonekta kung nasan man siya. Sigurado ka ba rito? Baka mamaya patibong lang to ha. Baka mamaya mapahamak tayo sa baba. Hindi yan, tara na, Waravels na tayo. Ilawan ko na lang ng pinlight yung daanan. Dali, tignan mo. Baka may hagdan pa baba Kapangin na lang natin, hindi tayo kakasya dito pag tayo nakatayo. Paano kung niloloko lang pala tayo ng batang yun? Paano naman kung seryoso pala talaga ang lagay niya at need niya talaga ng help natin? Matitiis mo ba? Hindi ka ba nakukonsensya? Sige na nga. Masasagot naman lahat ng tanong natin yan pag nakita natin siya. Ingat ka dyan. May mga nakakalat na bubog ng bote. Ikaw rin ha. Itutok mo ng mabuti yung flashlight dito para makita natin maayos yung daanan. Ginapang namin ang daan pababa. May hagdan nga pero hindi ka pwedeng tumayo dahil mauuntog ang ulo mo sa matigas na semento. Paikot ang disenyo nito pababa. Nang marating na namin ang dulo ay may nakita kaming pintuan na gawa sa kahoy. Ito na kaya yun? Nasa loob kaya siya ng kwartong yan? Tintin! Nasa nga? Nandito ka ba? Kuya Arkin, nandito po ako sa loob. Tulungan na po ako. Nandito nga siya sa loob. Ano kayang gagawin natin, Chacha? Tulungan mo ko. Maghanap ka na pwedeng ipampukpok dun sa doorknob. Paano tayo makakahanap nun dito? Basta maghanap ka. Sirang plywood, hindi pwede. Mga balde ng pintura. Ayun! Pwede na ba itong kalawangin tubo? Pwede na yan, akin na yan. Hinampas ko ng hinampas ng mahabang tubo ang doorknob. Hindi ganon kadali dahil masyadong matibay ang pagkakagawa sa pinto. Pero bandang huli, nabuksan din namin iyon. Nasa loob nga noon si Tintin. Nakakaawa ang itsura niya at halatang takot na takot. Salamat naman po at tulungan niyo ako. Akala ko po makukulong na ako dito habang buhay. Tintin, pwede bang sabihin mo sa akin kung ano talaga nangyayari? Kung anong nangyayari sa'yo? Bakit ka ikinulong dito? Hindi ko maintindihan eh. Mahabang kwento po, kuya. Sa ngayon, kailangan nating makalabas dito. Takpo, pag nalaman nila na nakatakas ako, siguradong patay po tayong lahat. Wait, saan naman tayo dadaan? Nakalakbula sa labas ng pintuan, paano tayo aalis dito? Sa tingin ko magaan lang naman ang materyales ng pintuang to. Kaya siguro kaya nang masira to kapag sinipa natin. Sureness? Wala na tayong ibang paraan. Sisipain ko na to ha. 1, 2, 3. Yeah! Ibinuhos ko ang buong lakas at puwersa ko kaya nasira ang pinto na yari sa kahoy. Talsikan ng mga bahagi nito sa paligid. Nang inikot ko ang paningin ko ay wala namang kung ano kaya dahan-dahan kaming lumabas. Malawak na bakuran ang sumalubong sa amin.
Papunta na to sa likod bahay. Hindi pa rin kami ligtas dahil hindi pa kami nakakalabas sa gate. Hindi po tayo basta-basta makakalabas dito, kuya. Naku, paano kaya natin mapapatay yung live wire? Kung pwede lang sana para makatalon tayo sa bakod. Narinig ko nga pong nakakagulo kayo kanina eh. Ang totoo po niyan, hindi lang naman para sa aswang yung ginagawa nila. Sinisiguro rin po nila na hindi po ako makakalabas. May mas malalim pa pong dahilan. Pero bakit ka naman nila ikukulong? Anong dahilan? Bago ko po sagutin yung tanong nyo, maghanap po muna tayo na mapagtataguan, kuya. May mga aswang na nakabantay po sa paligid. Tara po, sumunod po kayo sa akin. Sige, tara. Hindi ko talaga maintindihan yung mga nangyayari. Baka naman may masamang balak yung batang yan sa atin. Malay mo, kakampi pala talaga siya ng aswang kanina. Tapos patibong lang lahat ng to. Tumikil ka nga. Sinusukot mo naman ako eh. Nandito na tayo kaya ituloy na lang natin. Di mo ba napapansin simula nung dumating tayo rito kung ano nang kababalagan ang nangyayari? Tsaka lahat ng tanong, hindi naman nabibigyan ng sagot. Tara na po, dito po tayo magtago. Ay, tara. Abaw naman dyan. Sureness ka ba? Ay, kulungan ng kambing yan eh. Huwag po kayong mag-alala, mas ligtas po tayo dito dahil hindi po tayo basta-basta maaamoy ng mga aswang dahil umaalingaso po yung amoy ng dumi ng kambing. Kailangan lang talaga nating makahanap po ng tiyempo para po makalabas. Smells bulok. Hindi ba mag-iingay yung mga kambing na yan pag pumasok tayo? Hindi po. Bibigyan ko lang yan ng mga damo, tatahimik na po sila. Saka minsan, ako yung nagpapakain dyan kaya sanay na sila sa akin. Maamo naman po yan sa mga tao kaya wag po kayong mag-alala. Pumasok na kami sa loob ng kulungan. Medyo mataas ang bakod at pwedeng makaupo ang tao sa lawak ng espasyo noon. May mga sako sa gilid. Yun ang nagsilbi naming upuan. Dikit-dikit ang tabla. Kaya hindi kami gaanong makikita mula sa loob. Tapos madilim pa. Bawat kanto po ng bakuran may mga aswang na nagbabantay at talagang hindi po nila tayo hayaang makatakas. Tingnan niyo mabuti yung gate dito sa gilid ng kulungan. Maganda kayo dahil oras na patayin nila yung live wire at buksan po yung gate na yan. Yun na rin po yung pagkakataon natin para makalabas tayo. Madalas mga 2:00 ng madaling araw nila pinapatay yan eh. Marami rin kasi silang mga aswang na nakakalaban. Saka ginagawa nila yan para hindi sila mapahamak sa sariling patibong nila. Naguguluhan ako eh. Paano mga aswang ang mga nagbabantay rito? Saka, di ba, tinataboy nila Estefania yung bruhang aswang kanina? Ibig sabihin, may iba pang mga impaktong namumugat sa lugar na to? Huwag mo sabihin si Mr. Claudio at Estefania ang aswang dito. Tama po kayo, mga aswang nga po sila. Gawain nila mambiktima ng mga inosenteng dayo para may magamit sila sa pagpapalago ng karinderya nila. Yung mga tao sa lugar na to, walang alam kung sino o ano ba talaga sila. Ito rin ba yung dahilan kung bakit nawawala sa gabi si Mr. Claudio? Opo, dahil naghahanap sila ng pwedeng mabiktima para gawing sangkap sa mga ulam sa karinderya nila eh. May mga ulam na gawa sa purong hayop para yun sa mga tao rito. Pero may iba silang putahe na para sa mga tayo. Yun po yung may halong yanggaw para makatulog yung mga taong gusto nilang biktimahin. Kung ganun, naku, nakakatakot. Parang hindi ko pa rin kayang paniwalaan lahat ng nangyayari ngayon. Ikaw ba, bakit ka nandito at anong dahilan bakit ka nila kinulong? Naku! Nagulat kami nang bigla na lang umangil ang isang aswang sa likod ng kulungang pinagtataguan namin. Dali-dali kong binunot ang mga tabla para magsilbing sandata. Oh my gosh! Ang pamangit ang mga mukha nila. Maitim at mababalahibo. Ang pula pa na mata. Diyos ko, iligtas niyo po kami. Ate Chacha, bakit kayo lumabas? Makikita nila tayo dito eh. Siguradong katapusan na natin. Sorry na, nagulat ako eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya lumabas na ako. Tulungan niya ako. Inaabol ako ng aswa. Tulong! Tulungan niya ako! Tatakbo-takbo tapos matatakot din naman pala. Itong sa'yo aswang ka!
Arky, mag-iingat ka! Kinalmot si kuya! Ay, naku, may isang aswang na papalapit sa akin! Nanlaki ang mga mata ko nang may mahabang kumpol ng buhok ang dumaan sa mukha ko. Kinabahan ako nung una dahil akala ko na ang aabuti ng buhok na yon. Nang sundan ko to ng tingin, nakita kong pumulupot ito sa main circuit breaker ng bahay. Bumukas ang metal bar na lalagyan nito at namatay ang kuryente dahil pinutol yon ng mga hibla ng buhok. Maya-maya lang, lumitaw sa ere si Lamara. Bitawan mo ang kapatid ko! Ito po, alam mo, pumupulupot sa leeg ng aswang! Walang kwentang live wire nyo. Kung nung una nagawa nyo akong saktan, ngayon napaghandaan ko na. Saka baka nakakalimutan nyo nakakalipad ako. Lumipad sa ere si Lamara at pinagkukuha gamit ang buhok niya ang mga asbo. Sa kanya ito pinaghahagis sa kabilang bakod. Tumulong na rin sa paghampas sa aswang sina Tintin at Chacha. Kinuha ko yung isang malaking tabla na may pako sa dulo, saka pinaghahampas sa mga aswang. Bawat aswang na makakalapit at magtatangkang saktan kami ay sinasakal ni Lamara gamit ang kanyang buhok. Ang iba naman ay pinagpapapalo namin hanggang mawalan ng malay. Tumba ang lahat ng asbo sa tulong na rin ni Lamara. Ate! Salamat naman dumating ka. Si Ate Chacha at Kuya Arkin po yung nagligtas sa akin. Sila po yung nag-alis sa akin sa madilim na silid na yun. Ay, naku, Diyos ko. Ang gulo na ng mga nangyayari ngayong gabi. Hindi ko na alam kung panaginip lang ba talaga to. Talaga bang may mga aswang? Kahit nakita ko na kayo, hindi pa rin talaga ako lubusang makapaniwala eh. Pwes maniwala ka, Arkin, totoo kami. Hindi lang to basta panaginip. Nagpapasalamat ako dahil sa ginawa niyong pagkakaligtas sa kapatid ko. Utang na loob ko sa inyo ang buhay niya. Ganon din naman kami. Eh bali, pangalawang beses mo nang inililigtas ang buhay namin. Eh pwede na ba tayo umalis dito? Hoy, tandaan ninyo, hindi pa natin nahanap ang leader ng mga swangit na yan. Lalo na si Stefania at yung Joey niya. Mamaya sumulpot sila dito bigla tapos tustahin tayo lahat. Pwede ko bang malaman kung bakit nila kinulong si Tintin? Tapos anong dahilan bakit naging taga-silbi siya ng Stefania na yun? Hoy! Anong ginawa mo sa mga alagad ko? Ha? Ngayon, matitikman mo ang bagsik ng lakas ko! Talagang kamatayan ang hanap mo, no? Sige lang, pagbibigyan kita. Nananimik ka! Puro kadaldal! Pupunitin ko yung pangit mong mukha! Yan lang ba ang kaya mo? Hindi uubra yung koko mo sa talas ng buhok ko! Pumasok sa butas ng mata, ilong, tenga at bibig ni Estefania ang hibla ng buhok ni Lamara. Mahigpit niya itong hinawakan at pinagpuputol. Nagsitalsika ng mga hibla na may kasamang dugo. Napaatras sa Estefania dahil sa nangyari. Hindi mo ako mapapatumba gamit lang ang buhok mo! Itong sayo! Nasugatan sa dibdib si ate. Ay, hindi ako makapaniwala. Asbo rin pala si Stefania. Mukhang malakas din yung isang yan. Lumipad sa ere si Lamara. Pagkatapos, pinagapang niya ng napakabilis sa mga buhok sa katawan ni Estefania. Iiwas pa sana ang asbo. Kaya lang, naabot siya nito at tuluyang napuluputan. Hinigpitan niya ng mabuti ang kasakal sa leeg nito. Bitawan mo ka! Tanggalin mo ang buhok na yan sa leeg ko! Paano kung ayaw ko? Lagot ka sa tiyo ko kapag dumating siya. Siguradong katapusan niya na! Ang dami ng mga tao pupunta rito. May mga dala silang sulo. Nakatingin sila kay Lamara at mukhang galit na galit. Ako nang bahala sa mga taong yan. Tin, dito ka lang sa likod ko, ha? Pinagtapat ni Lamara na isa nga siyang aswang pero hindi masamang aswang. At hindi siya nananakit ng kapwa. Dinukot lang daw ng grupo ni na Mr. Claudio at Estefania ang kapatid niyang si Tintin para ipanakot sa kanya. Ginawa nila ito dahil alam niya ang sikreto na sila ang totoong grupo ng mga masasamang aswang na nagpapahirap sa mga tao na nagmula pa sa bayan ng ina nila.
Natakot si Mr. Claudio na mabulgar ang katotohanan, kaya pinakalat nila sa mga tao na sila Mara ang masamang aswang. Habang patuloy silang namimigay ng salapi, ang nagpapakita ng pekeng kabutihan sa mga tao. Maya-maya, tinuro nito si Estefania na nakahandusay sa lupa. Binitawan ito ng hamok ng hinang-hina at naghahabol ng hininga. Tingnan niyo siya. Patunay lang yan na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Tiniis ko ang lahat ng pang-aalipusta at pang-aapi niyo sa akin sa bayang to. Namumuhay kami ng tahimik ng kapatid ko. Pero anong ginawa ng Claudio na yan sa amin, pati ng pamangkin niyang si Estefania, ha? Sa kaya mga asbong nakahandusay, sila ang dapat ninyong sisihin dahil sila ang naghahasik ng lagim sa baryong to. Sa'yo ba ang balabal na nakita ko nung nakaraang araw na nahulog sa gilid ng bubong? Saka ikaw din ba yung aswang na nakita namin nung unang gabi na sumilip sa bintana? Oo, ako nga yun. Ano? At sa akin yung balabal na yan. Dahil sa mga pangontra ng mga tao tuwing gabi, hindi ako makapasok dito sa loob ng baryo. Palagi nakaabang ang mga manunugis na may dalang buntot, pagi at itak at mga gahiganting sulo sa bungad ng baryo tuwing gabi. Kaya nahihirapan akong maitakas ang kapatid ko. Malulupit po ang mga asbo. Dinukot nila ako sa bahay namin tapos sa piritang pinagtrabaho sa maruming karinderya nila. Lahat na lang po ng karumal-dumal na ginagawa nila sa mga taong dayo nakita ko. Sa gabi naman po, para hindi ako makatakas, kinukulong po nila ako sa ilalim ng tore. Grabe naman ang mga animal na yan. Hindi pala animal. Mga kanibal pala. Kilala niyo naman siguro yung nanay ko, di ba? Alam kong naging mabuti siyang manggagamot. Tahimik kaming naninirahan sa labas ng baryo eh. Alam ko rin na ang ilan sa inyo ay nakapagpagamot na sa kanya. Sinubukan niya rin pagsabihan ng iba sa inyo na huwag magtiwala kay Claudio at sa angkan nila. Pero nagpadala kayo sa suhol at kabutihan ng mga manlilinlang na yon. Wala nang mamatay si inay. Tinakot na nila kami at kinuha ang kapatid ko para lang pahirapan. Nagbulong-bulungan ang mga tao sa paligid at inilabas ang kanilang mga sandata gaya ng pinatulis na bagakay, mga buntot pagi at itak. Ang iba pa nga ay inihagis sa direksyon namin para may maggamit kami. Binitawan ko ang kapirasong tabla at kinuha ko ang itak habang hinawakan naman ni Chacha ang buntot pagi. Si Tintin naman ay pinulot ang bagakay at humarap sa direksyon ni Estefania na hinang-hinana at paatras na gumagapang habang papalayo sa amin. Samantalang naghilom naman ang sugat ni Mara dahil sa likas nitong kakayahan. Maawa kayo. Palisin niyo na lang ako rito. Ganito, marami kaming kayamanan. Kung gusto nyo, sa inyo na lang lahat yon. Hayaan niyo lang ako mabuhay, parang awa niyo na. Hindi ka po pwedeng mabuhay dahil alam kong gagawin mo rin sa iba yung ginawa mo sa akin. Salbahe ka. Wala nang dapat makaranas ng pagiging salbahe mo. Aba syempre ako rin no. Hindi ko hahayaang matalbugan ako ng beauty mong swangit naman. Mamaya baka sabihin mo pa kami no. Tinuyog namin si Estefania gamit ang mga hawak naming sandata. Namimilipit siya sa sakit at halos bumaluktot na ang katawan dahil sa latay at sugat na natamo niya. Umusok-usok pa nga ang katawan nito dahil sa hagupit ng buntot pagi. Kaya lang, nagulat na lang kami nang makarinig ng mga angin lang asbo na papalapit sa kinaroroonan namin. Pagtingin namin sa unahan ay si Mr. Claudio pala ito, kasama ang maskuladong asbo na sa tingin ko ay ilan sa mga malalakas sa grupo nila. Umaangil sila at galit na galit ang itsura. Nanlilisik ang pula nilang mga mata at sumugod sila sa amin. Anong ginawa niyo sa pamangkin ko? Siningil ko lang siya sa ginawa niya sa kapatid ko at sa iba pang tao naging biktima niyo. Ang lakas tinakapog na inyo pumunta rito sa teritoryo namin. Sa akala niyo ba'y makakaalis pa kayo ng buhay rito? Pues, nagkakamali ka. Pati kayo mga tayo. Magbabayad kayo sa lahat ng ginawa ninyo! Ay matandang pakulaw! Nagpunta kami ng best friend ko dito para ayusin ang bahay ninyo. Pero balak niyo pala kaming gawa ng masama. Gusto niyo pa kami isahog dyan sa mga ulam na binibenta ninyo? Nakakalurgi kayo! Tama lang naman yan sa inyo mga tao. Ang maging pagkain namin
Total naman mga mahihina lamang kayo at walang silbi. Noon, ang mga magulang ko ay nakikipagkaibigan din sa mga tulad ninyo. Pero tinraidor sila dahil sa pera. Binenta ng mga tao ang ilan sa mga tiyahin at tiyuhin ko at ginawang alipin sa mga karnaval. Dahil sa kagustuhan ng mga magulang ko na makatakas sila, sinugod nila ang karnaval at pagkatapos ay inasawi sila dahil pinatay sila ng mga malulupit na tao. Kaya sabihin mali ako. Hindi lahat ng tao ay masasama. Napakatrama mong matanda ka. Ang dami mong satsat. Kung ganun, lagot ka sa akin. Bakit tumutulas sa katawan niyo, Itak? Dahil hindi uubra sa akin yan, mata! Kung ganon, ito naman ang tekman mo! Ang braso ko! Tapos ka na! Hoy! Huwag mo nga siyang pakialaman! Ako ang harapin mo! Buhok naman kayo! Hindi uubra yan! Ako po, si ate tumilapon. Ate, ayos ko lang. Tin, lumayo ka na muna rito. Malapit ang kalaban natin kaya napakadelikado. Ito sa'yo! Ang tigas din ang ulo mo, no? Lalabak ka pa talaga? Aray ko! Kahit mamatay pa ako, wala akong pake! At least may nagawa ko para sa mga kasamaan ko. Ayos na naman, iwanan ko silang hindi lumalaban. Eh di sige, magpakabayani ka! Dahil sa nangyari, pinagtulungan ng taong bayan si Claudio. Kaya lang, kahit ilang sibat, buntot pagi at bagakay na ang tumusok sa katawan ng aswang ay dumudulas lamang ito. Kung nasusugatan man siya, agad na naghihilom ang mga sugat nito. Kahit pa nga ang mga latay mula sa buntot pagi ay walang magawa. Sige lang siya sa pagtawa. Nasa inyo pa ba yung lana na may halamang gamot na binigay ko, ha? Wala sa akin. Para nasa bulsa ng jacket ko. Ito! Ayan, bilisan mo. May orasyon ng langis na yan. Sigurado akong epektibo yan. Dahil ilang aswang na rin na napatay niyan nung buhay pa ang nanay ko. Yan ang gamit niya noon. Kung ganun, eto sa'yo! Umusok ang balat niya. Sa wakas matatalo natin siya. Anong akala mo sa akin? Matatalo mo lang ako sa ganyan? Hindi pwede to. Paano gumaling pa rin ang nasunog na parte ng katawan mo? Ate, may isa pang paraan para matalo yung halimaw na yan. Ano? Paano? Patamaan mo yung batok niya. May mutsang nakatanim doon. Mukha lang siyang nonal pero mutya talaga yun. Narinig kong pinag-uusapan nila ni Stefan ngayon noon eh. Patamaan yun ng sibat. Siguradong katapusan niya na. Nabasa rin niya ng lanang may orasyon galing kay ate. Sigurado akong malaki yung alas natin para manalo. Alkin, narinig mo ba yung binulong ni Tintin, ha? Ano natin magagawa yun nang hindi siya nakakalata? Hoy kayo! Ano pinagbubulungan nyo dyan? Kahit anong plano gawin ninyo, hindi nyo ako matatalo. Kaya sige lang, magdaldalan lang kayo dyan! Pupuluputan ko siya ng buhok ko, ha? Tapos pulutin mo yung sibat na nahulog ng mga taong bayan kanina. Tapos umikot ka sa likod niya. Punteryahin mo yung batok niya at tuhugin mo. Kailangan huwag kang magkakamali. Maintindihan mo? Naiintindihan ko. Ngayon na! Ilang ulit mo bang ginagamit sa akin yung buhok mo? Hindi nga uubra yan at tigas sa ulo mo! Itong sa'yo! Ano ginawa mo? Ilulusaw ang katawan ko! Hindi pwedeng hindi ako makaganti! Bago man lang ako mamatay, dapat may isa man lang sa inyong mamaalam na parang patas lang! Tawan mo ako! Tawa mo ako! Tintin! Tintin! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Hayop ko, papatay kita! Mamamatay rin siya, katulad ko! Akala namin, pagkatapos ng labanan ay magiging payapa na ang lahat. Hindi pala. Nag-agaw buhay si Tintin dahil sa inihip na pulbos na lason ni Estefania. Ayon kay Lamara,
Kailangan daw naming umakyat sa bundok ng silang para kumuha ng makulay na dahon ng sumapa. Kaya lang, delikado at matarik ang bundok na iyon. Samantala, sinunog ng mga tao ang apo ng mga salot na aswang. Ako na bala kay Tintin. Sigurado ko bang kaya mo siyang bantayan? Umuubo ka na ng dugo kanina eh. Inumin mo to, Chacha, ha? Pansamantala lang yan. Mga halamang ugat para kahit paano maibsan lang yung pamamaga ng loob ng katawan mo. Sige. Pangako, pagbalik ko, gagamutin kita sa bahay, ha? Ano ka ba, Sister Red? Yakang-yaka ko na to. Unahin na muna natin ang buhay ng kapatid mo. Dahil mas kailangan niya ng tulong mo ngayon. Paano mauna na kami ha? Sige, mag-ingat kayo. Sana pag-uwi nyo, hindi lang gamot Tintin ang dala ninyo. Anong sinasabi mo? Alam mo na yan, Arkin. Tara na. Kinuha namin ang isang sulo na maraming gaas para may ilaw kami. Pati yung isang itak. Binaybay namin ang daan paakyat ng bundok silang. Dapat bago mag 24 oras ay makabalik na kami para maagapan pa namin ang lason sa katawan ni Tintin. Grabe. Mag-alas stress na ng madaling araw. Kaya mo pa ba? Hindi ka pa ba pagod? Hindi ako mapapagod. Para to sa kapatid ko eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malayo ang bundok na aakyatin natin eh. Kaya lang, hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Ano naman yun? Kailangan ko ng tulong para mapitas yung halamang gamot na kailangan natin. Aswang ako kaya hindi ko pwedeng hawakan yun. Malalanta yun sa mga kamay ko at mawawalan ng bisa. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Akong pipitas para sa'yo. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng gabing iyon. Parang may kakaiba. Parang ang gaan ng loob ko kasama si Lamara. Ewan ko ba? Natutuwa ako sa kanya. Minsan nga ay napatitig ako sa kanya ng napakatagal. Aray! Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't ka naman nakatapilok dyan? Kalaki mong tao. Pasensya ka na. Hindi ko napansin kagad. Paano ba naman kasi? Tingin ka ng tingin sa akin. Dapat sa daan ka nakatutok, hindi sa mukha ko. Bakit ba may dumi ba sa mukha ko? Wala naman. Yung totoo, natatakot ka ba sa balat ko sa mukha? Hindi naman. Nung unang nakita ko yan, nagulat lang ako pero nasanay naman na ako. Yan ba ang dahilan kung bakit nagtatakip ka ng benong itim? Oo. Yung mga tao kasi sinasabihan akong halimaw pag nakikita nila tong berdeng balat ko na parang korting ugat ng puno. Alam mo, maganda ka. Paano mo naman nasabi yun? Alam mo, binobola mo lang yata ako eh. Hindi, walang biro. Totoo yung sinasabi ko, maganda ka talaga. Ay nako, wag mo na nga akong utuin. Hindi uubra sa akin yan. Lahat ng mga mapanghusgang tao, pangit ang tingin sa akin. Hindi lang naman sa panlabas na anyo nakikita ang kagandahan ng isang tao. Mararamdaman at matatagpuan yan sa puso mo. Ewan ko ba? Hindi na nga mabilang yung kabutihan na naibigay ko sa mga tao pero bakit hindi pa rin nila yun nakikita? Siguro dahil... Dahil ano? Kita mo, wala ka nang naisagot. Siguro dahil abala sila sa pagtingin sa panlabas na anyo. Hindi na nila nakikita yung puso mo dahil natatakpan na to ng mga bagay na pisikal lang na nakikita nila. Ibahin mo ako sa kanila. Nararamdaman kita at kahit saglit pa lang tayo magkakilala, alam ko na kung gaano ka totoo at kung gaano kabuti ang puso mo. Sana lahat ng tao katulad mo, no? No, kabahayaan mo. Kahit ako lang o iilan lang kami nakakakita ng totoo mong ugali. Ayos lang yun. Ang mahalaga totoo naman eh. Aanin mo naman ng marami kung peke naman sila at niloloko ka lang, di ba? Napangiti siya sa mga sinabi ko. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan noon at hindi pa namamatay ang siga na nagmumula sa sulo na dala namin. Kaya nakikita namin ang dinaraanan namin. Nang tingnan ko ang bawat parte ng nilalakaran namin, may mga malalaking batong nilulumot na. Parang walang masyadong pumupunta sa lugar na iyon. Ano? Pagod ka na ba? Ako nga yung dapat na magtanong sa inyo eh. Kaya mo pa ba? Pwede naman tayo maupo dito para makapagpahinga. Ayos lang naman ako. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Ang iniisip ko kasi ngayon sana
Sana naman makakuha tayo ng halamang yun. Huwag kang mag-alala, makakakuha tayo niyan. Positibo lang. Paano kung wala? Bukod dito sa bundok na to, wala na akong ibang alam na pwedeng pagkuhanan ng halaman na yun. Maila pa naman yun. Tanim kasi yun ng mga engkantong puti. Kaya sana naman pagbigyan tayo. Kung sinasabi mong mga engkantong puti nga yun at mababuti sila, siguro naman hindi nila ipagdadamot yun. Hindi naman natin yan gagamitin sa masama. Pagkatapos naming magpahinga ay nagpatuloy ulit kami sa paglalakad. Habang papaakyat kami ay mas lalong nagiging mapanganib para sa amin ang daanan dahil lalong nagiging matarik. May mga beses na kinailangan pa naming tagpasin ng itak ang mga nakaharang na baging na may mga tinik dahil ayon kay Lamara, isa raw yung uri ng lason na pag natusok ka ay tiyak mamamatay ka kapag hindi ka agad nagamot. Tara na, Arkin. Pasukin na natin yung kuwebang yan. Nariyan yung halamang gamot na sinasabi ko. Iyon ba yung makukulay na halaman na hinahanap mo na nakatanim sa mga bato? Diyos ko, salamat po. Ito nga, Arkin. Oo nga. Yan ang gamot sa laso na kailangan natin. Mga engkanto o diwatang namamahala sa lugar na to, hayaan niyo po kaming makakuha ng ilang halamang gamot para magamot ko po yung kapatid ko. Pakiusap naman po. Ano nangyari? Bakit bilang kumidlat? Pinayagan na tayong manguha ng halaman. Mabuti naman kung ganun. Ilan ba dito at saka alin dito yung kukunin ko? Kahit saan dyan. Sige. Nang makakuha ng halaman ay nagpaalam lang sila Mara sa mga engkantong hindi nakikita at agad na kaming umalis. Pababa na kami ng bundok nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Namatay ang sindi ng sulo namin at nabasa kaming pareho. Pero pinagpatuloy pa rin namin ang paglalakad dahil wala naman kaming masilungan. Naging maputik at madulas na rin ang daan. Arkin, dito, sa malaking bato pwede muna tayo maupo dito saglit. Oo nga, sige. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Sana naman tumila na kagad yan. Tingnan mo nga, para na tayong basang sisiw nito. Kaya nga hayaan mo, titila rin yan. Teka, parang nilalamig ka na eh. Gusto mo bang yakapin kita para kahit papano mainitan ka? Ha? Ano? Huwag ka mag-alala. Wala naman akong bahalak na masama sa'yo. Nanginginig ka na kasi. Kaya gusto ko tang tulungan para hindi ka masyadong ginawin. Kapag nangyari yun, pwede mo naman akong sakalin gamit ang buhok mo. Ano ba namang laban ko? Sige na nga. Niyakap ko siya mula sa likuran. Ramdam ko pa rin ang panginginig niya. Hindi ko alam pero parang sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Kahit hindi naman ako kinakabahan. Naranasan ko naman ng yumakap sa mga dati kong nobya noon. Kaya lang, hindi ko naramdaman ang kakaibang pakiramdam na ito. Ano to? Bakit hindi ako makalis? Naku, teka lang. Huwag ka masyadong gumalaw, Arkin. Huwag kang magulo. Hihilahin ka pababa ng kumunoy na yan pagka naging malikot ka. Teka. Kumapit ka sa buhok ko. Hihilahin kita paakyat. 1, 2, 3. Hindi, ayos lang ako. Baka mahulog ka rin dito. Iwanan mo na ako. Baka atakin tayo pababa. Sige na, umalis ka na. Kailangan ng kapatid mo to. Naghihintay siya sa'yo. Hindi kita iiwan dito. Kasama kitang pumunta dito kaya dapat magkasama tayong aalis dito. Sige na, magtiwala ka. Kaya kitang hilahin. 1, 2, 3. Hindi ko na kaya. Kaunti na lang. Kumapit ka ng mabuti. Umaangat na pataas yung katawan mo. Sige na, nakikita ko na. Suko na ako. 1 na lang. 1, 2, 3. Sa wakas, ligtas ka na. Niyakap ako ng mahigpit ni Lamara at ako naman ay tulalang napatingin sa kanya. Nagkahiyaan kaming dalawa at sabay na naghiwalay. Saka kami nagpasyang magpatuloy na sa pagbaba ng bundok. Mag-uumaga na makarating kami. Pagbalik namin sa lugar kung saan namin iniwan sina Chacha at Tintin ay nag-aalala kami
dahil iba na ang itsura ng dalagita. Nagpapanik na tumakbo sa kinaroroonan namin si Chacha. Puti dumating na kayo. Iba na ang lagay ni Tintin. Nangingitim na ang mga labi at kuko niya. Nakakuha kayo ng gamot? Oo, pakibantayan muna siya ha. Ako naman maghahanap ng mainit na tubig. Kailangan dikdikin ng halaman ng gamot para mapainom sa kanya. Tara sa loob. Alam ko kung saan makakakuha ng tubig na pwede natin magamit. Pumasok kami sa loob ng bahay ni Mr. Claudio. Tapos, tinungo namin ang kusina. Mabuti na nga lang at makabago na rin ang mga gamit doon. Kaya madali naming nainit ang tubig sa pamamagitan ng heater. Hinugasan namin ang dahon gamit ang mainit na tubig sa kadinikdik. Pwede na pa tong pagkadurog nito. Oo, salamat ah. Akin na, pipigayin ko para magkaroon ng katas. Akala ko ba mabagal ang pagkalat ng lason sa katawan niya? Ewan ko nga eh. Pero alam ko gagaling siya rito. Tara na, ipainom na natin to sa kanya. Chacha, itaas mo ang ulo niya. Kailangan mainom niya ang halamang gamot. Sige, buti na lang nakabalik kayo kagad. Tumirik na nga yung mata niya kanina eh. Bakit ang bait po? Tintin, naku, mabuti naman nagkamalay ka na. Isuka mo lang yan ha. Lason niyang nilalabas mo. Busin mo tong nasa baso. Anong nangyari sa kanya? Teka, bakit tayo matay? Huwag ka mag-alala, Chacha. Napagod lang siya. Tingnan nyo, unti-unti nang bumabalik yung kulay ng katawan niya oh. Malayo na siya sa panganib ngayon. Nakakalurky na ba namang nangyayari? Hindi ko na talaga matik. Akala ko magiging padamsa tayo ng mga syongit na yun. Kahit ako rin. Grabe, buti na lang talaga tinulungan mo kami, Lamara. Pasensya na kung napagkamalang ka naming kalaban nung una. Hayaan nyo na, wala na yon. Ang importante naman ligtas na tayong lahat. Saka, nabawi ko na rin sa wakas yung kapatid ko. Oh, ikaw naman titingnan ko, Chacha ah. Patingin nga ng pulso mo. Maayos naman ang pakiramdam ko ngayon. Pero sa tingin mo ba may mali sa katawan ko? Wala naman. Konting pahinga lang dahil nabugbog ka eh. Mangunguha lang ako ng dahon ng kamantige para may panggamot tayo sa mga pasamo ha. Sa mundong puno ng mapanghusgang mata, natutunan ko na ang tunay na kulay ng isang nilalang ay hindi nakikita sa pisikal na itsura, kundi sa tibok at kabutihan ng puso nila. Akala ko nung una, ang mga kwentong aswang ay puro pananakot at kuro-kuro lamang. Pero sa napagdaanan ko noon, napatunayan ko na kung sino pa ang may kakaibang anyo at minamata ng iba, sila pa pala ang handang magsakripisyo at magligtas ng kapwa. At kung sino pa ang nagkukunwaring mabait, namimigay ng pera at may maunlad na negosyo, sila pa pala ang totoong halimaw na naghahasik ng lagim. Huwag tayong basta magpapadala sa panlabas na anyo o tamis ng salita dahil ang tunay na katapatan ay nasusukat sa gawa, lalo na sa oras ng kagipitan. Ay, si Stret. Ano nang plano mo ngayon? Nakuha mo ng kapatid mo, tsaka wala naman kayong pamilya dito. Ay, hindi ko rin alam eh. Siguro ipagpapatuloy ko yung pag-aaral ko sa kolehiyo sa ibang lugar. Marami kasing nangyari dito na gusto ko sanang kalimutan na lang. Paano kung sumama ka na lang sa amin sa syudad? Kayo ng kapatid mo. Ha? Ano namang gagawin namin doon? Hindi kaya mas lalong maging mapanganib para sa akin kung titira ako sa syudad? Alam mo naman kung ano ko, di ba? Ay nako, yung pagiging Rapunzel monster mo, inborn ba yan? Ang sabi kasi sa akin ng lola ko, pwedeng matanggal yan sa katawan pag paghihanggaw lang naman. Bata pa lang ako, ganito na ako. Ay, Namana ko raw to sa lola namin eh. Mabuti na lang talaga at hindi nahawa si Tintin. Ang kaibahan ko lang sa ibang aswang, nakokontrol ko yung sarili ko. Magpapalit anyo ako kung kailan ko gusto. Basta kakain lang ako ng hilaw na karne at dugo ng hayop 2 beses sa isang linggo. uy, eto wag naman ako. Ako na magsasabi sa'yo, hindi ba sarap ang dugo ko? Huwag ka mag-alala. Sabi ko nga 'di ba, dugo ng manok lang naman at ng iba pang hayop yung kinukonsumo ko eh. Kahit kailan hindi pa ako nakatikim ng dugo ng tao. Problem solved.
Natulog muna kami ng 2 araw sa bahay ni Mara dahil kailangan pa naming magpagaling sa mga natamo naming mga pinsala sa katawan. Sa tulong ng mga taga-baryo, nakahanap kami ng nag-ayos ng sasakyan ko. Mabuti na lamang at salamin at bumper lang ang nasira. Tapos may mga konting gasgas. Natuwa naman ng mga tao sa baryo dahil wala nang banta sa lugar nila. Hindi man talaga sila direktang inatake ng grupo ni Claudio. Paano na lang kung isang araw ay mawalan sila ng pagkakataong manghunting ng tao sa ibang lugar. Tapos ay puntiryahin ng mga naninirahan mismo doon. Mabuti ng maagang maagapan. Chacha, pasensya ka na. Munti ka na tuloy mapahamak dahil sa akin. Ay naku, huwag mo nang alalahanin yon. Ang mahalaga nakaligtas tayo. At saka, hindi lang naman yan, na-save din natin yung buhay ng magkapatid. Kuchat na yun, oh. Malay mo, in the future, maging kayo ni Sisterette Lamara. Ay! Uy, ikaw talaga, manahimik ka na nga dyan. Baka mamaya marinig ka nila dyan eh. Uy, bakit? Totoo naman ang sinasabi ko. Hindi makakalusot sa mata ng Diyos ang tulad ko ang tinginan ninyo sa isa't isa, no? Oh, Diyos ah, baka naman Medusa. Tama naman yung sinasabi ni Ate Chacha, kuya. Halata namang crush mo si ate, no? O sige na, kuya. Sabihin mo na kasi. Tayo lang naman yung makakaalam eh. Promise, hindi ko sasabihin kay ate. Promise, Pexman. Ay nako, nagkampihan pa talaga kayong dalawa. Hayaan mo nang unti-unti magpakita ang mga sinyalis. Baka pwede huwag yung pangunahan, baka mamaya mapornada eh. Nako, mukhang seryoso kayo sa mga pinag-uusapan nyo dyan Pwede ba makisali? Ang pinag-uusapan lang namin dito, yung pagbabalik sa Maynila, di ba? Di ba, Chacha? Ay, oo, ganun nga. Magsha-shopping galore ako sa mall. Magme-makeover ako para mawala lahat ng mga masasamang nangyari sa akin dito. Sayang. Paano kaya kung mag-aral ka ng pagla-landscape at pagdidesenyo sa loob ng bahay? Yung kukuha ka talaga ng kurso? Akong bahala sa'yo, gusto mo ba? Ay, sa kuripot mong yan? Diyos ko, di ko kere ang tuition fee, no? Kaya mo bang bayaran? O sige, abunuan ko sa isang kondisyon. Ay, may pa kondisyon pa? Ano naman yon? Gusto ko, pag natapos mo ang kursong yon, bumuo tayo ng isang partnership. Ako yung mag-aayos ng blueprint, ikaw naman sa pagdidesenyo. Ay, bet! Sige, basta next time, huwag na tayo makipag-deal sa aswang. No more monster client na. At ayun na nga po ang napagkasunduan namin. Dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ko, Miss Jem. Sana po ay nagustuhan ng ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan, architect pa rin ako. At 5 taon na kaming kasal ni Mara. Hindi na siya gumaling sa pagiging aswang. Pero kaya niya namang kontrolin at nakakapamuhay pa rin kami ng normal. Ang kapatid naman niyang si Tintin ay may asawa na rin. Si Chacha naman, successful na sa buhay at marami ng kliyente. Minsan, nagkakasama kami sa project gaya ng napagkasunduan namin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Jem. Muli, ako si Arkin. At ito ang aking kwento. At ayun na nga! Yan! Ang kwento ni Arkin at ni Chacha. Yes. Ay, ni Chacha. Ng kanyang pinsan. Oo, ng kanyang Chacha. pinsan na si Beshi-beshi na si Chacha. At ni... Yes. Anong pangalan ng girl? Si Si Mara. Si Lamara. Yes. Very unique name. Oo, kakaiba. Ayan. Usually kasi Amara, Mara. So ayun, ano man ang inyong natutunan sa kwento, ang favorite part ninyo, o nakakatawang experience while listening to us, i-comment nyo lang yan sa baba. At malay nyo, kayo na ang mapili nating kayanggaw of the day sa susunod nating video. At patuloy lang po mag-LCSS, right? Like, comment, share and subscribe. at magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Thank you! Bye-bye!